po doon ng ano, diba? Doon simula yung binuksan ni Pastor Efren na kalsada. Doon nagsimula yung semento papasok doon sa may lumihan. So diretso na yung semento hanggang doon, paakyat. Diniretso na nila. Kaya sa 21, pwede lang motor. Sa 28, pwede lang tricycle. Siguro, after 2 weeks ng August siguro, pwede lang 4 weeks. Sabi mo, August 15, pwede lang pumunta rin si Brother Arnold. Magsukat. Ay, September. Kaya, muli ng Panginoon. At nakipag-meeting daw si Pastor Efren doon sa mga nag-assist patungkol sa highway. Yung mga may project ng PWH. Yung gagawa sila ng highway doon. Diversion na tayo. Yung papasok doon sa may 17 na sinasabi. Ngayon, ang magiging daan na niya ay sa 10. Sa 10, paakyat daw ng bundok doon sa Amorong. Tapos pababa doon sa saan ang labas? Kuya po ba yun? Kuya po. Parang Kuya po. Sa likod kasi. Sa likod. Tapos highway. Tagusan. Kaya sabi ni Pastor Efren, mas maganda ron. Kasi nga, yung landmark ng Bulingan, madadaanan ng mga bypassers, yung mga lalakbay. Yung Amorong talaga. Malalapitan ng mga maglalakbay. Kaya yung lupa sa 10, magiging maganda. Dahil ang project nila doon ay 10 meters ang luwang ng daan. So, highway talaga siya, highway. Ano sabi nila doon? Mountain highway ang magiging pangalan. 4 lanes? Yan ang magiging project ng ilang kilometro? 8 kilometers yata? 8 kilometers worth 200 million. Galing. Yung dumaan sa yung sa may kantin doon sa may likuran na doon ang daan. Yes na. Papasok, papunta sa Pen hanggang sa may yung Mount Amorong. Paano na lang? Kita mo yung Mount Amorong. Madadaan siya. Hanggang siguro 17. Tapos pababa ng siya po. Highway ulit ang labas mo. Highway na hanggang sa may kalabas na. Kaya sabi ni Pastor Efren, napagitnaan na tayo ng mga malalaking development. Yung ng 200 hectares na Belmont Bright developing company, yung subdivision na first class, sabi nila, doon sa phase 3, tapos highway na malaki, dadaan sa 10, tapos yung ano. At ito pa, may noon na naginip daw si Pastor Efren, ewan ko kung sa langit, sabi niya, basta nakakita siya ng isang daan, maliwanag, crystal clear, siya na naginip. Nasabi niya sa amin, crystal clear ang daan. Tapos, nakakita siya ng karatula, Aguilar Street. Aguilar Street. Ngayon, nung matatapos na daw yung kalsadang pinapagawa doon, ay yung mga tao na doon mismo nagsasabi, sinabi sa akin nung katabi kong Marites na worker, nung Merkules, sabi niya, pinapangalanan na daw yung kalsada na yun na nagawa, Aguilar Street. Pero nyo, talagang nangyayari yung panaginip. At ang mangyayari niyan, siguro, Aguilar Road na yung mula sa kanto na yun at pati yung 10
papagawang kalsada dun sa tent. Pero sabi na, huwag nyo munang ipagkalat kasi bibili si Pastor Efrain ng lupa doon sa tent. Ngayon, murang-mura pa. Ang wala pang development. Pag na-develop na yung lugar na yun, magmamahal na naman. Kaya sabi niya, huwag nyo muna ipagkalat para hindi sila magtaas ng presyo. Kaya gusto nyo bumili rin doon. Investment. Punin ng Panginoon. Kaya yung mga may lupa sa tent, ang dami na nilang naiisip. Iba papatayo daw ng kapihan, iba papatayo ng restaurant. May region doon na ito. Meron. Ang Region 1, merong lupa doon sa lugar na yon. Yun nga yung naging designation sa amin na nakaraan. Doon kami galing sa Umingan papunta rito kasi hindi ako nakapagbiyahe kagabi, kahapon, dahil nag-volunteer kami doon sa 10. Pag-volunteer din ako. At sigurin ng Panginoon, may representative ng Santa Maria. Yun na, nagkaroon kami ng meeting na within 6 days, Lunes, Martes hanggang Sabado, ginrow po yung mga workers na magkakaroon ng volunteer sa loob ng 6 na araw. So, nasa grupo ako ng 2, Martes kami. Purihin mo Panginoon. So, kahapon, isa rin yan ang mga pinag-usapan at mamaya, yung pag-organize ng volunteer ay ayusin nila. So, nakikibalito na lang ako kung paano. Kaya, yan ang development. Marami pang revelation, may pinahayag. Alam nyo ba, ang Bethel na kung saan ay Bethlehem, ay yung Bethel na tinulugan ni Jacob at nanaginip si Jacob nang sabi niya, ang Panginoon ay naroon sa lugar na yon, na kung saan nanaginip siya ng hagdan. At maraming anghel na nag-aakyat na naog doon sa hagdan na yon, doon sa lugar na yon, na siyang Bethel. Amen? So, ibig sabihin, yung Bethel na yon is the sanctuary of the Lord nung panahon ni Jacob. Amen? Nung panahon ni Jacob, yung sanctuary kasi is a place, yung kinaroroonan ng Diyos, o lugar ng Diyos. So ganito. At ang Bethel na yon ay nasa loob ng Luz. Na-share ko na sa inyo ito dati. Within the Luz, yung place of Luz. Amen? So, talagang ito ang ginawa ng Panginoon. Yung lugar na ito, sabi niya, yung lugar na ito, pinagitnaan sa Luzon. Kaya, yung Bethel na lugar ng Diyos is hindi naman yung siyudad, hindi yung bundok na yun mismo. Ano? At nasa gitna ng Luzon. Nagkataon yung nagtira. Para na kayo mag-isip kung ano isipin ninyo. Nasa gitna ng Luzon. Amen? Doon, mayroon muna rin. Cagayan, Ilocos, sa kabila naman, Bicol, papunta dito, part of Luzon. Kaya, pinagitnaan, nasa gitna. Yung, sabihin natin, place of God. Amen. Kaya, siguro, later on, tatawagin yung Bethel. Mahala na kung ano mga development na mangyayari sa mga lugar niyo. Pero, yung sinabi ng Biblia na patagin niyo ang daan ng Panginoon, sinimulan ng church. Amen? Sinimulan ng church. At ngayon, tinatapos ng lugar niyo. Patagin na, highway na. Hindi lang talagang daan. Highway ang gagawin. Punin ng Panginoon. Ang Diyos ang kamay ng Diyos ang kumikilos sa development ng lugar niyo. Kaya, punin ng Panginoon. Ito ang mga development na pwedeng maganap at sa lugar niyo. Ano ang ating isipin? Kung
sakaling hindi pa man mangyari sa inaasahan nyo, amen, may kabuhayan kung sakali. Amen? Masipag lang. Pero, ilang taon pa kaya? Ilang taon pa kaya? 6, 5, 7? Kalooban ng Diyos. Puri ng Panginoon. Sino ba may gustong mawit? Christian, halika. Very good.